Good day mga ka-earner. Ito na nga at feeling blessed ako ngayon dahil okay naman ang ating mga kambing despite ang malakas na bagyo. Ayan, excited na nga silang lumabas. So, bubuksan na natin. Hi mga kambing! Naubos na nila yung kanilang pagkain. Ano nga ba yung binigay ko sa kanila? Binigyan ko sila kahapon ng kakawate or madre cacao. Ano nga ba ang kahalagahan ng pagkakaroon or pagtatanim ng mga legumes or legumbre para sa ating mga kambing at iba pang mga damo na pwede nilang kainin? So, unang-una dyan ay syempre marami itong mga protein at iba pang mga vitamins na pwedeng makuha, especially kapag nagtanim, yung mga itinanim mo ay mga tulad na lamang ng malunggay or moringa oleifera at ipil-ipil madaming protein. So, hindi lahat ng nutrients ay nakukuha lamang nila sa mga damo. Gutom na sila, kaya pinag-aagawan pa yung dahon ng mangga. So, isa pang kagandahan ng pagkakaroon ng mga tanim ay syempre, not all the time ay pwede natin silang pakainin sa labas or palabasin. Lalo na kapag nagpapasto lang tayo, paano na kapag malakas ang ulan? Meron namang iba na kumukuha sila sa mga gilid ng daan dahil marami ring mga ipil-ipil, kakawate. Pero syempre iba pa rin kapag meron kang sariling tanim para hindi mo na kailangan pang lumayo para kumuha ng kumpay or ng food nila. Less hassle na rin yun. Ano pa ang kainaman? Kapag meron kang sariling tanim at madami ito, pwede mo rin silang bigyan tuwing gabi. Lalo na kung pure na puro damo lang ang pinapakain mo, hindi ka nagpi-feeds at magastos din yun, ay para din tumaba sila or ma-maintain nila yung tamang katawan nila, tamang timbang. At kapag may biglaang lakad or meron kang pupuntahan, lalo na sa akin dahil ako na mismo ang nag-aalaga sa aking mga kambing. So kapag meron akong pupuntahan, lalo na kung emergency, hindi ko na sila papalabasin. Bibigyan ko na lang sila ng pagkain nila galing doon sa aking mga tanim. Pwede rin naman kapag merong mga nagputol ng or nag-clearing sa daanan, most of the time madaming dahon ng mangga. So, especially dito sa province, maraming dahon ng mangga. Yun, pwede nyo rin hingiin yun at ibigay. Marami rin kaming tanim na mangga, kaya lalo na kapag bumagyo, ay meron din akong pwedeng ibigay sa kanila or kapag naglinis ng puno ng mangga. Gusto nilang kumain ng mga damo dahil kahapon ay hindi sila nakakain ng mabuti. Ngayon, yan, bumabawi sila. Sana nga ay hindi na umulan. At yan na nga. Kapag marami rin tayong tanim, ay pwede rin tayong magdagdag ng kambing or hindi tayo matatakot na paramihin sila dahil ano mangyayari? Hindi tayo magkakaroon ng problem sa kanilang
pagkain. Siyempre kapag limited yung sources ng food, magiging limited din yung pwede nating alagaan. Dapat ay siguraduhin nating enough yung food na makakain nila bago tayo mag-add ng mga kambing. Lalo na at madali lang din silang manganak. Madaling dumami ang kambing compare sa baka. At kapag nag-aalaga ka rin ng iba pang hayop na kumakain ng damo, tulad din ng baka, lalo ang baka malakas kumain ng damo, dapat din make sure mo na meron kang pagpapastulan at meron siyang enough food. Thankful din ako dahil madaming kakawati dito sa amin. Marami ng tanim. Yun ang nakaka-survive sila kapag malakas yung ulan. And then madami ring puno ng mangga. At nagtanim na rin ako ng malunggay. And then yung napier. So mamaya nga ay makikita nyo na kinain nila yung napier ko. And then pati na rin yung saging. Kaya make sure na kapag magtatanim kayo, before na rin kayong bumili ng kambing, dapat ay malaki na rin yung tanim nyong mga pwede nilang kainin at make sure din na hindi nila ito maaabot or meron itong bakod. Kaya nga kanina ay nilagyan ko na rin ito ng chicken net para hindi nila maabot kahit na malakas ang ulan. So, mapapanood yan sa aking YouTube shorts kung ano yung nilagay ko. Pansamantalang bakod para sa mga tanim na napier. So, ayun na nga mga ka-earner. Kain lang sila ng kain. Nandyan yung napier. At unti-unti na rin silang lumapit doon. At ayan na nga. Kinain ng napier.